Sa gilid ng isang lumang baryo na tinatawag na San Isidro, may isang punso na matagal ng kinatatakutan at iginagalang ng mga tao. Hindi ito basta-bastang bunto ng lupa. Ito ay bilugan, luntian, at tila laging sariwa ang damo kahit pa matagal ng walang ulan. Sa ilalim ng punso raw na iyon, naninirahan ang isang pamilyang duwende. Isang lihim na bihira ng banggitin ng matatanda at lalong hindi na pinaniniwalaan ng kabataan. Sa araw, tila ordinaryong bahagi lamang ito ng bukirin. Dinaraanan ng mga kalabaw, nilalaruan ng mga bata mula sa malayo, at tinutubuan ng maliliit na bulaklak na kulay dilaw tuwing tag-init. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, may kakaibang katahimikan ng paligid. Ang hangin ay tila mas malamig at ang mga ibon ay umiiwas sa punso na para bang may di nakikitang hangganan. Hindi lahat ay natatakot dito. May isang pamilyang nakatira sa di kalayuan. Ang pamilya ni Mang Tadeo. Isang marangal, ngunit salat sa buhay na magtataho. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gigising si Mang Tadeo upang maghanda ng taho. Sa maliit nilang kusina, tahimik siyang naglalaga ng tukwa habang ang singaw ay unti-unting pumupuno sa silid. Kasama niya sa bahay ang kanyang asawa na si Aling Rosa at ang dalawa nilang anak na sina Lino at Mila. Mahina ang kita ni Mang Tadeo. May mga araw na sapat lamang ang kinikita upang may maihain sa hapag at may mga gabing kailangan nilang magtiis sa lugaw at asin. Gayunman, hindi kailanman narinig sa kanya ang reklamo. Sa halip, lagi niyang itinuturo sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng sipag, dangal, at paggalang, lalo na sa kalikasan at sa mga bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Ang lupa, madalas niyang sabihin kay Lino, may buhay din. Kapag inalagaan mo, aalagaan ka rin. Isang umaga, habang binabagtas ni Mang Tadeo ang makitid na daan patungo sa kabilang baryo upang magbenta ng taho, napadaan siya malapit sa punso. Ang araw ay bahagya pa lamang sumisilip at ang hamog ay nakadikit pa sa damo. Bigla niyang napansin na may bakas ng maliliit na paa sa lupa. Mga yapak na hindi pang tao, hindi rin pang hayop na karaniwan niyang nakikita. Huminto siya sandali. Hindi siya natakot. Sa halip, yumuko siya at maingat na pinagmasdan ang mga bakas. May kakaibang hugis ang mga ito at tila papunta sa loob ng punso. Napangiti si Mang Tadeo at bahagyang tumango na para bang may kinakausap na di nakikita. Magandang umaga, mahinahon niyang sabi. Hindi malakas, hindi rin pabulong. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Iniwang buo ang punso. Walang sinira, walang inapakan. Isang simpleng paggalang, ngunit para sa mga nilalang sa ilalim ng lupa, iyon ay isang mahalagang bagay. Sa ilalim ng punso, sa isang mundong hindi abot ng mata ng tao, naninirahan ang pamilyang duwende. Hindi sila tulad ng mga nakakatakot na nilalang sa mga kwento ng pananakot. Sila ay payak ang pamumuhay. May sariling tahanan na yari sa ugat ng puno at kumikinang na bato. Ang ama ng pamilya ay si Lacanberto, isang matandang duwende na may mahabang balbas at mga matang tila nakakita na ng maraming panahon. Ang kanyang asawa na si Dayang Amara ay banayad ang tinig at may kakayahang makinig sa pintig ng lupa. May dalawa silang anak, si Kiko, ang panganay na mapagmasid, at si Tala, ang bunso na may pusong mausisa. Matagal nang naninirahan ng pamilya ni Lacanberto sa punso. Marami na silang nasaksihang pagbabago. Mga punong pinuputol, mga bukiring ginagawang kalsada, at mga taong unti-unting nakakalimot
sa lumang paniniwala. Dahil dito, naging mapagmatyag sila sa mga tao. Hindi sila basta-basta nagbibigay ng biyaya. Ang swerte, para sa kanila, ay hindi pinagkakaloob sa sakim o sa walang galang. Ngunit, napansin nila Canberto ang isang bagay. Ama, wika ni Kiko, habang nakasilip sa ibabaw ng lupa gamit ang kanilang sinaunang paraan. Ang magtataho na iyon, iba siya. Tahimik na tumango sila Canberto. Nakita rin niya ang ginawa ni Mang Tadeo. Ang paghinto, ang pagbati, ang pag-iwas sa paglapastangan sa punso. Maliit na bagay para sa tao. Ngunit, malaking tanda ng respeto para sa mga duwende. Matagal na, sabi ni Dayang Amara, na walang taong gumagawa niyan. Samantala, sa bahay ni Mang Tadeo, abala si Aling Rosa sa pag-aayos ng mga gamit. Napansin niyang tila mas magaan ang pakiramdam niya sa araw na iyon. Ang mga bata ay masigla at ang bahay ay tila mas maliwanag kahit walang dagdag na ilaw. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may pakiramdam siyang may darating na pagbabago. Pag-uwi ni Mang Tadeo kinahapunan, bitbit niya ang kaunting kita. Hindi mas marami kaysa dati, ngunit sapat upang makabili ng bigas at kaunting ulam. Habang sila ay kumakain, ikinuwento niya ang tungkol sa punso at sa mga bakas na kanyang nakita. Baka duwende yon, tay, inosenteng tanong ni Mit. Ngumiti lamang si Mang Tadeo. Maaaring oo, maaaring hindi. Ang mahalaga, igalang natin ang lugar, kahit hindi natin sila nakikita. Sa ilalim ng punso, tahimik na nakikinig ang pamilya ng mga duwende. Ang bawat salita ni Mang Tadeo ay tila umuukit sa lupa, lumalalim, nagiging ugat ng isang ugnayang matagal nang nawala sa mundo ng tao. Hindi pa iyon ang oras ng biyaya, hindi pa panahon ng swerte. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan at mga bituin, nagpasya ang pamilya ng mga duwende na bantayan ng pamilya ng magtataho. Dahil ang tunay na swerte ay hindi biglaan. Ito ay dumarating sa mga marunong maghintay, rumespeto, at magmahal kahit sa mga bagay na hindi nila nakikita. Lumipas ang ilang araw na tila walang nagbago sa buhay ng pamilya ni Mang Tadeo. Maaga pa ring gumigising ang magtataho, pareho pa rin ang bigat ng timba at ang init ng araw sa kanyang balikat. Ngunit, may mga bagay na unti-unting nag-iiba. Mga pagbabagong hindi agad napapansin. Ngunit, ramdam sa dibdib. Sa bawat umaga, napapansin ni Mang Tadeo na mas maayos ang takbo ng kanyang paglalako. Ang mga dati dumaraan lamang at hindi bumibili ay biglang napapahinto. May mga suking matagal nang nawala na muling bumabalik. Tila ba hinahanap ang lasa ng taho na matagal nang pamilyar sa kanila. Hindi niya ito ipinagmamalaki. Sa halip, tinatanggap niya ito bilang biyayang bunga ng sipag at tiyaga. Hindi alam ni Mang Tadeo na sa bawat hakbang niya sa makitid na daan, may mga matang nagmamasid mula sa dilim ng mga ugat at lupa. Sa ilalim ng punso, gising na gising ang pamilya nila Canberto. Hindi sila basta nanonood lamang, sila'y nakikinig. Sa bawat yabag ng tao, sa bawat salita, sa bawat buntong hininga, may mensaheng dala ang lupa. At iyon ang binabasa ni Dayang Amara. Malinis ang loob ng taong ito, wika niya habang inilalapat ang palad sa sahig ng kanilang tahanan. Walang inggit, walang galit. Ngunit hindi lahat ng tao sa baryo ay katulad ni Mang Tadeo. May mga kabataang dumaraan sa punso tuwing hapon. Nag-iingay at nagtatawanan. Minsan ay tinatapakan nila ang damo. Minsan ay naghahagis ng bato. At minsan pa'y pinagtatawanan ng mga lumang kwento ng matatanda tungkol sa mga duwende. Hindi nila alam na ang kanilang ginagawa ay may kaakibat na panganib. Hindi dahil sa galit ang mga duwende, kundi dahil
Ang kawalang galang ay unti-unting sumisira sa ugnayan ng lupa at tao. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang baryo, lumabas si Kiko mula sa punso. Hindi siya nakita ng sinuman. Ang kanyang anyo ay bahagyang kumikislap sa ilalim ng buwan, parang anino na may sariling liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay ni Mang Tadeo. Hindi siya pumasok. Hindi iyon ang layunin niya. Umupo lamang siya sa lilim ng punong mangga sa tabi ng bahay at nakinig. Narinig niya ang mahinang paghinga ng mga bata, ang pag-ikot ng hangin sa bubong, at ang tibok ng pusong puno ng pagod ngunit payapa. Bakit sila? Tanong ni Tala nang sumunod ito kay Kiko. May halong pagtataka sa boses. Marami namang tao sa baryo. Tingnan mo, sagot ni Kiko. Itinuro ang loob ng bahay kung saan natutulog si Mang Tadeo. Kahit salad, hindi siya humihiling ng sobra. Kahit pagod, hindi siya nananakit ng lupa. Sa mga sandaling iyon, may desisyong unti-unting hinuhubog sa isip ng pamilya ng mga duwende. Kinabukasan, nagising si Mang Tadeo na may kakaibang sigla. Hindi mas magaan ang kanyang dala, ngunit tila mas matatag ang kanyang mga paa. Habang naglalakad siya patungo sa palengke, may nadaanan siyang maliit na supot sa gilid ng daan. Akala niya ay basura lamang, ngunit nang pulutin niya ito upang itabi ng maayos, nakita niyang may laman itong ilang barya. Hindi marami, ngunit sapat upang makabili ng dagdag na tukwa. May-ari nito'y siguradong naghahanap, pulong niya sa sarili. Naglibot siya sa paligid, nagtanong sa mga tindera, ngunit walang umaangkin. Sa huli, nagpasya siyang ilagay ang supot sa maliit na altar sa gilid ng simbahan. Baka sakaling doon ito matagpuan ng tunay na may-ari. Sa ilalim ng punso, napangiti si Lacanberto. Iyan ang tanda, sabi niya sa kanyang asawa. Hindi niya inangkin ang hindi kanya. Sa araw ding iyon, mas maaga siyang naubusan ng taho. May mga bumibili ng maramihan, may mga batang nag-uwi para sa kanilang pamilya. Hindi pa rin ito sapat upang matawag na swerte. Ngunit ito'y simula, isang pintong bahagyang nakabukas. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang pamilya ng mga duwende. Tahimik ang paligid at ang punso ay tila humihinga kasama nila. Hindi natin siya bibigyan ng biglaang yaman, mariing wika ni Lacanberto. Ang biglang biyaya ay minsang nagiging sumpa. Unti-unti, dagdag ni Dayang Amara. Sa paraang magpapatibay sa kanilang loob, hindi magpapabigat. Habang natutulog ang baryo, isang banayad na liwanag ang kumalat sa ilalim ng lupa. Hindi nakikita ng tao, ngunit ramdam ng lupa. Isang pangako ang isinilang sa gabing iyon, na ang pamilyang magtataho ay hindi pababayaan hanggat nananatili ang kanilang paggalang at kabutihan. At sa dilim, may mga matang patuloy na nagbabantay, hindi upang manakot, kundi upang gumabay. Dumating ang mga araw na tila mas mahaba kaysa dati, at ang mga gabi na may mas tahimik. Sa baryo ng San Isidro, walang nakapansing may banayad na pagbabago sa takbo ng hangin, sa paggalaw ng ulap, at sa sigla ng lupa. Ngunit sa bahay ni Mang Tadeo, may kakaibang kaayusan na unti-unting namumuo. Isang umaga, bago pa sumikat ang araw, nagising si Aling Rosa na may pakiramdam na parang may tumawag sa kanya, hindi tinig, kundi damdamin. Bumangon siya at agad nagtungo sa kusina. Doon niya napansing mas marami ang gatas na kanyang inimbak at mas buo ang tukwa na nilaga ni Mang Tadeo kagabi. Walang nabawas, walang nasira. Parang mas maganda ang lagay ngayon, bulong niya habang naghahanda ng almusal. Hindi niya alam na sa ilalim ng lupa
Si Dayang Amara ay buong magdamag na nagbantay. Hinayaan niyang maging payapa ang paligid ng tahanan ng magtataho. Walang ligaw na hangin, walang hindi inaasahang sira, walang biglaang pagkabalisa. Maliit na bagay, ngunit sapat upang maramdaman ang kaibahan. Sa paglalakad ni Mang Tadeo sa kanyang ruta, napansin niyang tila mas magaan ang kanyang katawan. Hindi na masakit ang kanyang likod tulad ng dati, at ang kanyang paghinga ay mas maayos. May isang matandang babae ang lumapit sa kanya sa kanto ng palengke at bumili ng taho. "May kakaiba sa paninda mo," sabi nito habang ngumiti. "Parang may init na hindi galing sa apoy." Napakamot lamang si Mang Tadeo. "Siguro po'y mas maaga lang ang gising ko ngayon." Ngunit, nang umalis ang matanda, iniwan nito ang isang maliit na supot ng asukal bilang dagdag bayad, higit sa dapat. Tinangka ni Mang Tadeo na ibalik, ngunit wala na ang babae. Naisip niyang baka iyon ay tanda ng pasasalamat. Tinanggap niya ito ng may pag-iingat at tahimik na pasasalamat. Sa hapon, naglaro sina Lino at Mila malapit sa punso. Hindi sila lumapit. Tinuruan sila ng kanilang ama na huwag guluhin ang lugar. Sa halip, naglaro sila sa lilim ng punong mangga. Pinagmamasdan ng mga langgam at damo. Biglang huminto si Mila at napatingin sa punso. "Kuya," mahina niyang sabi, "parang may ilaw." Sumunod ang tingin ni Lino. Sandali lamang iyon. Isang munting kislap na agad nawala. Hindi sila natakot. Sa halip, nakaramdam sila ng katahimikan, parang may nagbabantay sa kanila. Sa ilalim ng punso, pinigilan ni Kiko ang kanyang sarili na lumapit pa. Alam niyang hindi pa iyon ang tamang oras. Ang mga bata ay may likas na talas ng pakiramdam. At ang sobrang lapit ay maaaring magbukas ng mga tanong na hindi pa dapat sagutin. Kinagabihan, nagkaroon ng pag-uusap ang pamilya nila Canberto. Nakaupo sila sa paligid ng batong bilog na nagsisilbing hapag sa kanilang tahanan. Ramdam na nila, wika ni Tala, may halong saya at pag-aalala. Lalo na ang mga bata. "Iyon ay natural," sagot nila Canberto. "Ngunit hindi natin dapat bilisan. Ang tiwala ay tulad ng binhi. Kapag minadali, hindi lalago ng wasto." Sa parehong oras, nagdasal si Mang Tadeo bago matulog. Hindi siya humiling ng yaman. Humiling lamang siya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho at kalusugan para sa kanyang pamilya. Tahimik ang kanyang panalangin. Walang palamuti. Walang labis na salita. Sa ilalim ng punso, tumugon ang lupa. Kinabukasan, dumating ang isang mangangalakal mula sa kabilang bayan. Natikman nito ang taho ni Mang Tadeo at nag-alok na kumuha ng maramihan para sa kanyang tindahan. Hindi pa kontrata, hindi pa pangako, ngunit isang posibilidad na hindi pa kailanman dumating sa buhay ng magtataho. "Babalik ako," sabi ng mangangalakal. "Tingnan natin kung magtutugma ang ating pangangailangan." Umalis ito na may ngiti. Naiwan si Mang Tadeo na may halo-halong damdamin, pag-asa at pag-iingat. Hindi siya nagdiwang, hindi rin nag-alala. Sa halip, nagpasalamat siya sa pagkakataon. Sa ilalim ng punso, tahimik na nagmasid ang pamilya ng mga duwende. Ang unang palatandaan ay naibigay na, hindi kayamanan, kundi daan. At ang daan, kapag tinahak ng may kabutihan, ay maaaring humantong sa tunay na swerte. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa San Isidro. Hindi ito malinaw na pagbabago. Walang bigla ang ingay. Walang kapansin-pansing pangyayari. Ngunit ang mga tao ay nagsimulang makaramdam na tila may kakaiba sa paligid. Parang mas maaga ang liwanag ng umaga at mas mahimbing ang tulog ng gabi. Sa mga tindahan sa palengke,
Napapansin ng ilan na mas madalas dumaan si Mang Tadeo at mas mabilis maubos ang kanyang paninda. May mga nag-uusap sa gilid ng kalsada, nagbubulong-bulong. Parang gumanda ang taho ni Tadeo, wika ng isa. Hindi naman siya nagbago ng timpla, sagot ng isa pa. Baka sinwerte lang. Hindi alam ng mga tao na ang salitang swerte ay unti-unti nang humuhubog ng mas malalim na kahulugan. Isang hapon, dumaan si Mang Isko, isang magsasakang kilala sa baryo sa Punso. May balak siyang putulin ng ilang damo roon upang gawing daanan ng kanyang kariton. Pitpit niya ang itak at walang pag-aatubiling lumapit. Bago pa man siya makapagsimula, dumating si Mang Tadeo mula sa kabilang daan. Isko, mahinahon niyang sabi. Baka pwedeng huwag muna dyan. Matagal na yung punso. Hayaan na natin. Napatingin si Mang Isko, bahagyang nainis. Damo lang naman yan. Damo man, sagot ni Mang Tadeo. May pinanggagalingan. Wala namang mawawala kung igagalang. Nag-isip sandali si Mang Isko. Sa huli, ibinaba niya ang itak at umalis ng walang salita. Sa ilalim ng punso, bahagyang gumalaw ang lupa. Iyan, wika ni Lacanberto. Ang tunay na dahilan kung bakit siya piniling bantayan. Hindi lang para sa sarili niya, kundi pati sa iba. Ngunit, hindi lahat ay natututo sa halimbawa. May isang lalaki sa baryo na nagngangalang Rino. Kilala sa pagiging tuso at mapagsamantala. Napansin niya ang unti-unting pag-asenso ni Mang Tadeo at nagsimulang magtanong-tanong. May narinig siyang bulong tungkol sa punso at sa mga lumang paniniwala. Kung totoo man ang mga duwende, bulong niya sa sarili, baka maaari ko ring pakinabangan. Isang gabi, lihim siyang lumapit sa punso. May dala siyang alak at pagkain. Inihagis niya ito sa ibabaw ng damo nang walang paggalang. Kung may nakatira dyan, malakas niyang sabi, bigyan niyo rin ako ng swerte. Sa ilalim ng lupa, naging tahimik ang pamilya ng mga duwende. Walang galit, ngunit may bigat sa hangin. Hindi lahat ng humihingi ay dapat bigyan. Mariing wika ni Dayang Amara. Hindi pinarusahan si Rino, ngunit sa gabing iyon, wala ring nangyaring mabuti sa kanya. Kinabukasan, ang kanyang mga paninda ay nasira at ang kanyang mga kliyente ay hindi dumating. Hindi dahil sa sumpa, kundi dahil ang lupa ay hindi tumutugon sa kawalang galang. Samantala, sa bahay ni Mang Tadeo, nagkaroon ng payapang hapunan. Nagbahagi siya ng pagkain sa isang kapitbahay na nagkasakit. Walang kapalit, walang inaasahan. Sa ilalim ng punso, unti-unting lumiwanag ang batong bilog sa tahanan ng mga duwende. Isang senyales na ang kanilang pasya ay lalong tumitibay. Hindi lang siya, wika ni Kiko. Ang buong baryo ay nakararamdam na. Tumango si Lacanberto. At kapag ang baryo ay natutong gumalang, mas malalim ang biyayang maaaring dumating. Ngunit kasabay ng paglaganap ng liwanag, may mga matang nagmamasid mula sa dilim ng inggit. At sa mga susunod na araw, ang katahimikan ng San Isidro ay haharap sa mga pagsubok na magbubunyag kung sino ang karapat-dapat sa tunay na swerte. Dumating ang panahong tila sinusubok ang lahat ng bagay sa San Isidro. Hindi ito bigla ang sakuna, kundi sunod-sunod na maliliit na pangyayari na may bigat sa puso ng mga tao. Para kay Mang Tadeo, ito ang mga araw na higit na kailangan ng tibay ng loob kaysa lakas ng katawan. Isang umaga, habang naghahanda siya ng taho, napansin niyang kulang ang kanyang panustos. Ang gatas na karaniwan ay sapat para sa buong araw ay tila mas kaunti ngayon. Hindi niya alam kung nagkamali siya ng bilang o may nasayang. Ngunit malinaw na hindi sasapat ang kanyang paninda. Tay,
wika ni Lino. Huwag ka na lang po munang maglakad sa malayo. Baka maubusan tayo. Ngumiti si Mang Tadeo. Kung maubos. Ang mahalaga, wala tayong sinasayang. Lumabas pa rin siya, dala ang mas kaunting taho kaysa dati. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng pag-aalala. Ngunit pinili niyang huwag itong hayaang manaig. Sa ilalim ng punso, ramdam ng pamilya ng mga duwende ang pagbabago sa pintig ng lupa. Ito na ang pagsubok, wika ni Lacanberto. Hindi natin dapat pakialaman agad. Tahimik na sumang-ayon si Dayang Amara. Alam nilang ang tunay na biyaya ay hindi lamang sa pagbibigay, kundi sa pagtingin kung paano haharapin ng tao ang kakulangan. Sa palengke, mabilis na naubos ang taho ni Mang Tadeo. May mga nagtanong pa kung may darating pang dagdag, ngunit wala na siyang maibigay. Sa halip na magsisi, nagpasalamat siya sa mga bumili at humingi ng paumanhin sa mga hindi nabigyan. Isang lalaki ang lumapit sa kanya, si Rino. Nabalitaan ko, wika nito, na lumalakas ang benta mo. Kung gusto mo, pwede kitang pautangin ng puhunan. Pero may kapalit. Tumingin si Mang Tadeo sa kanya. Alam niya ang ibig sabihin ng kapalit. Mataas na tubo at pagkalugmok kapag hindi nakabayad. Salamat. Mahinahon niyang sagot. Ngunit ayokong umutang kung hindi ko tiyak ang balik. Umalis si Reno na may halong pagkainis at pagtataka. Sa ilalim ng punso, bahagyang umalon ang lupa. Hindi siya sumuko sa madaling daan, wika ni Kiko. Hindi rin siya kumapit sa tukso, dagdag ni Tala. Pag-uwi ni Mang Tadeo, inabutan niya si Aling Rosa na may iniabot na maliit na supot. May nag-iwan kanina, sabi ng kanyang asawa. Isang matandang babae. Sabi niya, ibinabalik lang daw niya ang kabutihan. Pagbukas ni Mang Tadeo ng supot, nakita niya ang sapat na pera upang makabili ng panustos para sa susunod na araw. Hindi sobra, hindi kulang. Hindi niya tinanong kung sino ang babae. Sa halip, tahimik siyang nagpasalamat. Sa gabing iyon, nagtipon muli ang pamilya ng mga duwende. Napagtagumpayan niya ang pagtitimbang, wika ni Lacanberto. Hindi niya pinili ang kasakiman, hindi rin ang kawalan ng pag-asa. Ngayon, sabi ni Dayang Amara, maaari na nating ilapit ang susunod na hakbang. Sa labas, sa ibabaw ng punso, tahimik ang gabi. Ngunit sa ilalim ng lupa, may desisyong nabuo. Na sa susunod na umaga, ang swerte ay magsisimulang magpakita ng anyong hindi na lamang ramdam, kundi nakikita na rin. Maagang nagising si Mang Tadeo sa araw na iyon na may kakaibang katahimikan sa dibdib. Hindi ito ang katahimikang dulot ng pagod, kundi ang uri ng kapayapaan na tila nagsasabing may tama siyang tinahak. Tahimik siyang nag-ayos ng kanyang mga gamit, sinigurong malinis ang bawat sisidlan, at maingat na inihanda ang taho na para bang may darating na panauhing mahalaga. Habang kumakain ng payak na almusal ang pamilya, napansin ni Aling Rosa ang liwanag sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ito tuwa, kundi kumpiyansa. Isang bihirang damdamin sa taong sanay magtiis. May pupuntahan ka pa ba ngayon? Tanong niya. Oo, sagot ni Mang Tadeo. Babalikan ko ang mga ngalakal na nagsabi noong isang araw. Hindi siya nagmadali. Tinapos muna niya ang kanyang karaniwang ruta, gaya ng lagi. Walang nilaktawan, walang piniling mas madali. Sa bawat bahay na dinaanan niya, nag-iwan siya ng parehong ngiti at parehong paggalang. Sa ilalim ng punso, maagang gumalaw ang pamilya ng mga duwende. Hindi sila nagdiriwang, ngunit ramdam ang paghahanda. Ang batong bilog sa gitna ng kanilang tahanan ay bahagyang nagningning. Hindi maliwanag, ngunit sapat upang magsilbing ilaw sa kanilang mga mukha. Bukas na ang pinto, wika ni Lacanberto, ngunit siya pa rin ang kailangang pumasok.
Tumango si Dayang Amara. Gagabayan lamang natin ang hangin. Nang makarating si Mang Tadeo sa maliit na tindahan ng mga ngalakal, sinalubong siya ng may paggalang. Tinanggap ang kanyang taho, tinikman, at muling pinuri. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang alok na kasunod. Kailangan ko ng regular na supply, sabi ng mga ngalakal. Hindi malaki sa simula. Subukan natin. Hindi agad sumagot si Mang Tadeo. Nag-isip siya, hindi ng tubo, kundi ng kakayanan. Alam niyang ang pangakong hindi kayang tuparin ay mas mabigat kaysa kakulangan. Kung maliit muna, sagot niya, kaya ko. At sisikapin kong manatiling pareho ang kalidad. Nagkamayan sila. Walang kontrata, walang pirma, tanging salita at tiwala. Pag-uwi niya, hindi niya agad ibinalita ang nangyari. Tinulungan muna niya si Aling Rosa sa gawaing bahay. Tinuruan si Lino sa pagbabasa. At pinakinggan ang kwento ni Mila tungkol sa kanyang araw. Nang sumapit ang gabi at nakapaghapunan na sila, sa kanya ay kinuwento ang napag-usapan. Tahimik na nakinig ang pamilya. Walang sigawan ng tuwa, walang pangarap na lampas sa bukas. Subukan natin, wika ni Aling Rosa. Magkasama. Sa ilalim ng punso, narinig ng lupa ang salitang iyon. Magkasama. At sa salitang iyon, may lalim na higit sa kasunduan. Kinagabihan, dumaan ang banayad na hangin sa ibabaw ng punso at patungo sa bahay ng magtataho. Walang liwanag na kumislap. Walang anino na gumalaw. Tanging katahimikan na nagpatibay sa loob ng mga natutulog. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang bukas ay hindi lamang inaasahan. Ito ay tinatanggap, may paggalang at pag-iingat. Kasabay ng pagdami ng liwanag sa buhay ng pamilya ni Mang Tadeo, unti-unting humahaba ang anino ng inggit sa San Isidro. Hindi ito lantad na galit, kundi tahimik na pagkulo sa dibdib ng ilan. Mga matang sanay tumingin sa pag-angat ng iba ng may pagtataka at pagdududa. Isa sa mga hindi mapalagay ay si Reno. Sa tuwing dumaraan siya sa palengke at nakikitang may mga taong naghihintay kay Mang Tadeo, tila may bumibigat sa kanyang loob. Hindi niya maunawaan kung paano ang isang tahimik at payak na magtataho ay biglang nagkaroon ng pagkakataong hindi niya makuha sa kabila ng kanyang mga pakana. May tinatago yan, bulong niya sa sarili. Walang taong umaasenso ng ganyan lang. Isang gabi, muling bumalik si Rino sa punso. Ngunit ngayon, hindi na siya nagdala ng pagkain. Sa halip, may dala siyang galit at pagnanais na malaman ng lihim. Iniikot niya ang punso, tinapakan ng damo, at hinukay ang gilid gamit ang patpat. Sa ilalim ng lupa, agad na naramdaman ng pamilya ng mga duwende ang pag-alon ng lupa. Hindi ito hiling, mariing wika ni Lacanberto. Ito ay paglabag. Hindi sila lumabas, hindi sila nanakot. Pinili nilang huwag tumugon. Ngunit ang lupa mismo ang nagtakda ng hangganan. Biglang nadula si Reno sa mamasa-masang lupa at napaupo. Walang sugat, walang bali. Ngunit sapat ang gulat upang mapatigil siya. Kinabukasan, kumalat ang balita na si Rino raw ay nagkasakit. Wala namang matinding karamdaman, ngunit tila nawalan siya ng sigla. Ang kanyang mga lakad ay hindi natuloy at ang kanyang mga plano ay nauwi sa wala. Samantala, patuloy ang tahimik na pagsusumikap ni Mang Tadeo. Dumadami ang kanyang gawain, ngunit hindi nababawasan ang kanyang paggalang sa mga bagay na dati na niyang pinahahalagahan. Hindi niya pinabayaan ang kanyang pamilya at hindi niya kinalimutan ng punso. Isang hapon, nadaanan siya ni Mang Isko. "Tadeo," wika nito,
Marami na ang nagsasabing swerte ka raw. Napangiti si Mang Tadeo. Kung swerte man, siguro'y bunga ng tiyaga at dasal. Hindi niya binanggit ang punso. Hindi niya ipinagyabang ang anumang hinala. Sa ilalim ng punso, tahimik na pinagmamasdan ni Tala ang mga bata ni Mang Tadeo habang naglalaro. Ramdam niya ang gaan ng kanilang halakhak. Walang takot, walang pag-aalala. Ito ang bunga, wika niya kay Kiko. Kapayapaan, tumango si Kiko. At hanggat may kapayapaan, may biyaya. Ngunit alam nila Canberto na hindi pa tapos ang pagsubok. Ang inggit, kapag hindi humupa, ay naghahanap ng paraan upang makasira. At sa mga susunod na araw, ang punso at ang pamilyang magtataho ay haharap sa isang hamon na maglalantad ng tunay na lakas ng kanilang ugnayan. Dumating ang panahong tila may manipis na guhit na namamagitan sa payapa at magulo sa San Isidro. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit ramdam sa bawat kilos ng tao. May mga araw na tahimik at maaliwalas, at may mga gabing tila mabigat ang hangin. Isang umaga, napansin ni Mang Tadeo na may bakas ng gulong malapit sa punso. Hindi iyon karaniwang daan. May dumaan na kariton o sasakyan at ang damo ay nayupi. Huminto siya saglit, hindi upang magalit, kundi upang ayusin ang nasira. Inangat niya ang mga natapakang damo. Tinapakan ng marahan ng lupa upang bumalik ang anyo. Pasensya na, bulong niya. Hindi alam kung kanino. Sa ilalim ng lupa, naramdaman iyon ni Dayang Amara. Ang paghingi ng paumanhin, kahit hindi hinihingi, ay isa sa mga pinakamalalim na anyo ng paggalang. Ngunit sa baryo, may mga usap-usapan. May nagsasabing ang punso raw ang dahilan ng swerte ni Mang Tadeo. May iba namang nagsisimulang mag-alay, mag-iwan ng kung ano-ano. Minsan, may paggalang, madalas wala. Nawawala ang diwa, wika nila Canberto. Ang paniniwala ay nagiging kasangkapan. Inausap niya ang kanyang pamilya. Kailangan nating magtakda ng hangganan. Hindi ito hangganang nagtataboy, kundi hangganang nagtuturo. Hindi nila kayang kontrolin ang isip ng tao, ngunit kaya nilang ipaalala kung ano ang tama. Kinagabihan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa paligid ng punso, biglang tumubo ang maliliit na bulaklak. Hindi makulay, ngunit malinaw ang ayos. Parang may bilog na guhit sa lupa. Isang likas na tanda na hindi dapat lapastanganin. Kinabukasan, napansin ito ng mga tao. May mga humanga, may mga natakot. Ngunit, kakaunti lamang ang lumapit. Si Mang Tadeo, sa halip na samantalahin ang usapan, ay pinayuhan ang mga bata. May mga lugar, wika niya, na hindi kailangan ng paliwanag. Kailangan lang ng paggalang. Sa ilalim ng punso, napangiti si Kiko. Nauunawaan niya. Samantala, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Rino. Ngunit, hindi na siya bumalik sa punso. Parang may natutunan siya. Hindi sa salita, kundi sa karanasan. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon ang pamilya ng mga duwende. Matatag na ang hangganan, wika ni Dayang Amara. Ngayon, maaari na nating ipagpatuloy ang pagbabantay ng mas malinaw ang layunin. Tahimik na umagos ang liwanag sa ilalim ng lupa. Ang ugnayan ng tao at duwende ay hindi na lihim lamang. Ito ay naging kasunduan ng paggalang, kahit hindi binibigkas. Dumating ang panahon ng tag-ulan sa San Isidro. Ang lupa ay basa. Ang mga dahon ay sariwa. At ang punso ay tila mas buhay kaysa dati. Sa bawat patak ng ulan, may dalang bulong ang hangin.
Mga kwentong matagal nang nakabaon at ngayon unti-unting umaahon. Isang gabi, habang malakas ang ulan, nagising si Mila sa kakaibang panaginip. Nakita niya ang punso na nagbukas, hindi bilang butas, kundi bilang liwanag. May mga anyong maliit, ngunit malinaw. May mga matang mababait at isang tinig na hindi nagsasalita ng salita kundi damdamin. Pagkagising niya, hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng init sa dibdib. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Mang Tadeo. Tay, sabi niya, hindi ko sila nakita ng buo, pero alam kong mabuti sila. Tahimik na nakinig si Mang Tadeo. Hindi niya itinuwid ang anak, hindi rin niya pinabulaanan. May mga bagay, sagot niya, na ipinapakita lamang sa mga pusong handang umunawa. Sa ilalim ng punso, naramdaman ni Lacandberto ang panaginip ni Mila. Ang bata ay handa na, wika ni Kiko. Ngunit hindi pa ang lahat, sagot ni Lacandberto. Ang katotohanan ay dapat lumantad ng may ingat. Samantala, dumating ang isang malaking pagsubok sa baryo. Dahil sa sunod-sunod na ulan, nagbanta ang pagbaha sa mababang bahagi ng San Isidro. Ang mga tao ay nag-alala, nagligpit ng gamit, at naghahanap ng mas mataas na lugar. Si Mang Tadeo, sa halip na iligtas lamang ang sarili, ay tumulong sa mga kapitbahay, nagbuhat ng gamit, nag-alalay sa matatanda, at nagbukas ng kanilang tahanan sa mga walang malipatan. Sa ilalim ng punso, kumilos ang pamilya ng mga duwende. Hindi sila humadlang sa ulan, ngunit ginabayan nila ang daloy ng tubig. Ang punso ay nanatiling buo, at ang paligid nito ay hindi lubusang binaha. Ang daan patungo sa bahay ni Mang Tadeo ay nanatiling madaanan. Isang tahimik na tulong na walang saksi. Nang humupa ang ulan, napansin ng mga tao na ang pinsala ay hindi kasing lala ng kanilang kinatakutan. May mga nagtaka, may mga nagpasalamat, at may mga tahimik na nag-isip. Isang matandang lalaki sa baryo ang nagsalita. Noon pa man, sinasabi ng mga ninuno na may bantay ang punso. Hindi tumutol si Mang Tadeo. Hindi rin siya nagsalita. Ang kanyang katahimikan ang naging patunay ng kanyang paggalang. Sa gabing iyon, nagtipon ang pamilya ng mga duwende sa ilalim ng punso. Ang liwanag ay mas malinaw ngayon, ngunit hindi pa rin lantad. Malapit na, wika ni Dayang Amara. Ang katotohanan ay hindi na lamang bulong. Tumango si Lacandberto. Sa susunod, ang ugnayan ay haharap sa huling pagsubok, ang pagpili. Tahimik ang San Isidro matapos ang tag-ulan. Ang lupa ay basa pa rin, ngunit ang hangin ay magaan na muli. Sa punso, sariwa ang damo at mas bilog ang anyo, na para bang may kamay na maingat na humubog dito. Hindi ito pinansin ng marami. Ang iba'y abala sa pagbabalik sa dating gawain. Ngunit para sa mga marunong tumingin, may pagbabago sa katahimikan. Sa bahay ni Mang Tadeo, maaga ang simula ng araw. Hindi na lamang siya naglalako ng taho sa palengke. May maliit na kasunduang nabuo sa ilang tindahan. Hindi malaki ang kita, ngunit sapat upang magkaroon ng katiyakan. Gayunman, nanatili ang dating gawi. Parehong oras ng paggising, parehong paggalang sa bawat dinaraanan, at parehong pasasalamat sa bawat araw. Isang umaga, tinawag ni Mang Tadeo ang kanyang mga anak. May mga biyayang dumarating, wika niya, na hindi dapat ipagmayabang. Kapag ipinagyabang, nawawala ang saysay. Tumango sina Lino at Mila. Hindi man nila lubos na nauunawaan, ramdam nila ang bigat ng aral. Sa ilalim ng punso, nagtipon ang pamilya ng mga duwende sa huling pagkakataon upang magpasya. Ang liwanag sa batong bilog ay malinaw, ngunit hindi nakakasilaw.
Natupad na ang layunin, wika ni Lacanberto. Hindi niya hinanap ang lihim. Hinayaan niyang dumating ang tama. Ang swerte, dagdag ni Dayang Amara, ay hindi na kailangan pang ibigay. Natutunan na niyang likhain. Tahimik na ngumiti si Kiko at si Tala. Alam nilang hindi na kailangan ng madalas na paggabay. Ang ugnayan ay naging bahagi na ng lupa. Likas, tahimik, at matatag. Kinagabihan, nagkaroon ng panaginip si Mang Tadeo. Hindi niya nakita ang mga duwende, ngunit naramdaman niya ang kanilang pasasalamat. Pagkagising niya, wala siyang nakita ni isang tanda. Walang liwanag, walang bakas. Ngunit buo ang kanyang dibdib, parang may iniwan na pangako. Sa mga sumunod na taon, lumago ang pamilya. Nakapag-aral ang mga bata, nanatiling payak ang pamumuhay, at ang punso ay patuloy na ginagalang ng baryo. Hindi na ito pinag-uusapan bilang hiwaga, kundi bilang bahagi ng kanilang kasaysayan. At sa tuwing may bagong dumarating sa San Isidro, may laging nagsasabi, "Huwag mong gagalawin ang punso." Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Sa ilalim ng lupa, tahimik na namuhay ang pamilya ng mga duwende. Pantay ng lupang marunong ng rumespeto. At sa ibabaw, ang pamilyang magtataho ay nagpatuloy. Hindi bilang pinakamayaman, kundi bilang pinakapayapa. Doon nagwakas ang kwento. Hindi sa pagkawala ng hiwaga, kundi sa pamana ng paggalang na higit pa sa anumang swerte.